Sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo at ng palatuntunang ito ang tamang daan, kami po ay bumabati sa lahat ng mga nararating ng programang ito at lagi po naming dalangin sa Panginoon Diyos na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at muling makasama po namin sa pagtalakay ng paksang totoong napakahalagang maunawaan ng lahat ng mga nagsisipagsuri. Ito po ang kapatid na Isaias Reyes II at kasama ko po na maglilingkod sa inyo ang kapatid na Romel Topacio. Salamat sa iyo ng marami, kapatid na Isaias. Mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at pakinabangan po ninyo ng malaki ang amin pong inihanda para pag-usapan ngayon sa kapakanan po ng mga nagsusuri. Ang amin pong inihanda para talakayin ay sasagot sa itinatanong po ng ibang mga nagsusuri na pagka po itinuro namin para po magtamo ng kaligtasan ay kailangang umanib sa Iglesia ni Cristo. Itinatanong po sa amin ng iba, hindi po ba sinasabi sa Tito 3:5 na ang kaligtasan ay awa ng Diyos at hindi dahil sa mga gawa ng tao? Kaya wala na raw pong kailangang gawin ang tao para magtamo siya ng kaligtasan. Alang-alang, kapatid na Isaias, doon sa mga tagasuri na hindi pamilyar dyan sa nilalaman ng Tito 3:5, mga kaibigan, mabuti po ay basahin muna namin sa inyo ang nilalaman ng talata at subaybayan po ninyo ng mabuti. Ganito po ang nakasulat. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Totoo pong sinasabi sa talata, mga kaibigan, na ang kaligtasan po ay awa ng ating Panginoon Diyos. Hindi po dahil sa gawa sa katwiran na ginawa ng tao sa kanyang sarili. Pero pansinin po natin yung nakasulat, wala pong sinasabi sa talata na para maligtas ay wala nang gagawin. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na mga gawa na siyang hindi po ikaliligtas ng tao ay ang ginawa lamang ng tao sa ganang kanyang sarili. Kung gayon po, kahit na ano pa ang ginawa ng tao, kung yun ay ginawa lamang niya sa kanyang sarili at hindi po ayon sa pamamaraan ng Diyos, ay hindi rin po ikaliligtas. E paano po malalaman kung ang paglilingkod ng tao ay ginagawa lamang niya sa kanyang sarili at hindi po ayon sa pamamaraan ng ating Panginoong Diyos? May sagot dyan si Apostol Pablo, kapatid na Isaias. Mga kaibigan, ang babasahin ko po ay nakasulat dito sa aklat ng Roma sa 10, ang mga talata po ay 2 hanggang sa 3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang paglilingkod po na ayon lamang sa sariling pamamaraan ng tao at hindi po ayon sa pamamaraan ng Panginoon Diyos ay ang paglilingkod po na hindi sakop ng katwiran ng Panginoon Diyos. Kaya dapat po na matiyak ng sinuman, kapatid na Isaias, na yung paglilingkod na ginagawa ay kailangang maayon sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. E alin po ba yung katwiran ng Panginoong Diyos na dapat na makasakop sa tao para ikaligtas niya pagdating ng paghukom? May sagot sa atin ang Biblia. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ang babasahin ko po naman ngayon ay nakasulat dito sa aklat ng Roma sa 1, ang mga talata po ay 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran po ng Panginoon Diyos ay ang mga aral po na nasa Ebanghelyo. Kaya alinman pong paglilingkod, mga kaibigan, tandaan natin na hindi po nakasalig sa Ebanghelyo, hindi po sakop ng katwiran ng Panginoon Diyos. At kung gayon ay sariling pamamaraan lamang po ng tao ang nagagawa niya. E ang paglilingkod po ba na hindi nakasalig sa Ebanghelyo, ikaliligtas po ng tao? Tiyak na hindi yun ikaliligtas, kapatid na Isaias. Sapagkat, mga kaibigan, ang Ebanghelyo po, gaya ng binasa natin sa talata,
ay siyang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya para matiyak po ng tao na kakamtin niya ang kaligtasang awa ng Panginoon Diyos, ang dapat gawin ng tao, kapatid na Isayas, yung paglilingkod ay nakasalig doon sa Ebanghelyo o sa mga banal na kasulatan. Ano po ang kailangan ng matupad ng tao upang makatiyak na ang paglilingkod niya ay masalig sa Ebanghelyo sa paraan ng Panginoon Diyos para ito po ay kanyang ikaligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Nasa Biblia ang sagot, kapatid na Isayas. Mga kaibigan, sundan po ninyo ang sagot sa aklat ng unang Pedro, sa 2. Ang mga talata po ay 9 hanggang sa 10. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasiserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Batay po sa mga talata na ating binasa, ang mga nagsipagkamit po ng awa ng Panginoon Diyos ay tinawag mula po sa kadiliman at dinala po sila doon sa kaliwanagan. Saan po matatagpuan yung mga taong tinawag mula po sa kadiliman at pagkatapos po ay dinala sa kagilagilalas na kaliwanagan? Nasa Biblia pa rin ang sagot. Mga kaibigan, sundan po ninyo. Dito po naman sa aklat ng Kolosas, babasahin natin ang sagot sa 1. Ang mga talata po ay 13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga tinawag po ng Panginoon Diyos mula sa kadiliman at dinala po sa kagilagilalas na kaliwanagan ay inilipat doon sa kaharian ng anak. Alin po ang sinasabi ni Apostol Pablo na kaharian ng anak na pinaglipatan sa mga tinawag mula po sa kadiliman at pagkatapos dinala po sa kaliwanagan? Batay doon sa binasa nating mga talata, kapatid na Isayas, mga kaibigan, ang kaharian po ng anak ay siya pong kinaroroonan ng katubusan. Kaya kung babalikan po natin yung binasang talata doon sa talatang 14, ang sabi roon na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya hindi po makapag-aangkin ang sinuman na siya po ay kabilang sa kaharian ng anak ng Panginoon Diyos kung hindi naman siya kasama doon sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. Kapatid na Romel, alin po bang pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na binili o tinubos ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang mahalagang dugo? Napakahalaga ng katanungan mong yan, kapatid na Isayas, dahil sa merong malaganap na paniniwala ang marami na noong ang ating Panginoong Sukristo raw ay mamatay sa krus, natubos daw ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Mga kaibigan, sa Biblia po, merong pinatutunayang nakinabang sa katubusan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang babasahin ko po, nakasulat dito sa aklat ng Gawa sa 20. Ang talata po ay 28. Dito na po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang iglesia ni Kristo po ang binili o tinubos ng ating Panginoong Sukristo sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ito po ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, na kaharian. Ano po? Kaharian ng anak na pinaglipatan sa mga taong kinaawaan ng ating Panginoon Diyos para sila ay maligtas. Ano pa po ang katunayan sa Biblia na ang mga taong kinaawaan ng Panginoon Diyos at maliligtas ay nasa loob po ng tunay na iglesia? Ito pa ang katunayan natin, kapatid na Isayas. Mga kaibigan, ang babasahin ko po naman ngayon, ito pong nakasulat sa Gawa
2, ang talata po ay 47, dito na po sa King James Version, sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino. Nagpupuri sa Diyos at nangagtamo ng kagandahang loob ng lahat ng tao. At idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat na maligtas. Kaya lalo po nating napatutunayan, mga kaibigan, na maling-mali po yung mga nagsasabi na di umano hindi raw mahalaga ang iglesia sa ikaliligtas ng tao, sapagkat kung hindi po mahalaga ang tunay na iglesia, bakit po dinadala ng ating Panginoon Diyos sa loob ng iglesia yung mga taong dapat maligtas? Bakit nga daw po kailangan pang idagdag sa iglesia o ilipat sa iglesia ang mga taong kailangang maligtas? Gayong ang tagapagligtas po ay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi naman po ang iglesia. Talagang ang iglesia, kapatid na Isayas, kailanman hindi natin itinuro at wala tayong doktrina na ang iglesia ang tagapagligtas. Ang itinuturo, ang ating doktrina, ang binabasa natin sa Biblia, ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero gaya nga nung tanong mo, bakit ang iglesia hindi naman tagapagligtas, pero sa iglesia idinaragdag yung mga maliligtas? Ito po ang maliwanag na sagot ng Biblia, mga kaibigan. Sa aklat po ng Efeso, sa 5, ang talata po ay 23, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Bagamat hindi po ang iglesia ang tagapagligtas, sapagkat ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, pero dito po sa iglesyang katawan ni Kristo, idinaragdag ng Panginoon Diyos ang mga dapat maligtas, sapagkat ang iglesia po na kanyang katawan ang kanyang ililigtas. Kaya tandaan po natin, mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo po at ang kanyang iglesia hindi pwedeng paghiwalayin. Kung paanong mahalaga, kapatid na Isayas, ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, mahalaga rin ang kanyang iglesia, sapagkat yun ang kanyang katawan at yun ang kanyang ililigtas. Apo. Kung ang mga nasa tunay na iglesia po ay maliligtas, ano po naman ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga nasa labas ng tunay na iglesia? Medyo maselan yung bahaging yan, kapatid na Isayas, kaya Biblia pa rin ang ating pasasagutin. Mga kaibigan, sa unang Korinto, sa 5, ang mga talata po ay 12 hanggang 13. Dito po sa isang salin ng Biblia, New Filipino Version, babasahin po natin ang sagot. Ganito po ang nakasulat. Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, sa pagtuturo pong ito ni Apostol Pablo ay ipinakilala po niya na ang mga tao pong nasa labas ng iglesia ay hahatulan sila ng ating Panginoon Diyos. Pagka sinabing hahatulan ng Panginoon Diyos, kapatid na Isayas, isa lang ang katumbas nun. Hindi sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Ano po ang katunayan ng mga hahatulan ay hindi po maliligtas? Ano po ba yung hatol ng Panginoon Diyos sa kanila? Nasa Biblia ang sagot niyan, kapatid na Isayas. Mga kaibigan, ang babasahin ko po nakasulat dito sa aklat ng Roma 6, ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po ang hatol ng Panginoon Diyos sa mga nagkasala. Ang nagkasala po, mga kaibigan, ay dapat po na magbayad talaga ng kanyang kasalanan. At nilinaw sa atin, kapatid na Isayas, sa Biblia na binasa natin, na ang kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao ay kamatayan. Alin po yung kamatayang ganap na kabayaran ng kasalanan ayon po sa hatol ng ating Panginoon Diyos? Hindi yung unang kamatayan na pagkalagot ng hininga ang ganap na kabayaran ng kasalanan. Mga kaibigan, meron pong itinuturo sa Biblia sa Apokalipsis 20:14 na kamatayang ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao.
Pakinggan po ninyo at babasahin natin yung nilalaman ng talatang yan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang ganap na kabayaran po ng kasalanan nagawa ng tao, yung ikalawang kamatayan, kapatid na Isayas. Ito yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po maliligtas ang sino mang tao na tatanggi, no, na pumaloob sa tunay na iglesia, sapagkat binasa na nga natin yung Korinto kanina, yung mga nasa labas, hahatulan ng Diyos, at ang hatol sa mga nagkasala ay kamatayan, at ang ganap na kabayaran ng kasalanan, yung kamatayang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre pagdating ng araw ng paghukom. Sana po, mga mahal naming kaibigan at mga sumusubaybay, ay napansin natin na itinuro at isinulat po ni Apostol Pablo na ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia na kanyang pinangunguluhan. At itinuro din niya na ang mga taong nasa labas ng iglesia ay hahatulan po ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, hindi po maliligtas. Kapatid na Romel, mahalagang maunawaan po ng ating mga sumusubaybay kung kanino po natutuhan ni Apostol Pablo ang kanyang mga itinuro at isinulat patungkol po sa kahalagahan ng iglesia. Ganito mababasa nating sagot dyan. Mga kaibigan, sa unang Korinto 14, ang talata po ay 34, ganito po ang ating mababasa. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga isinulat niya ay pawang utos ng Panginoon. Sa makatwid, kapatid na Isayas, yung isinulat ni Apostol Pablo na ang mga ililigtas ng Panginoon Diyos ay ang mga dinala niya sa loob ng tunay na iglesia, at yung mga nasa labas ng tunay na iglesia ay hahatulan, hindi pala niya sariling opinyon yun. Hindi niya palagay yun. Hindi niya kuro-kuro yun. Yun ay nilinaw niya, utos o aral ng ating Panginoon Diyos. Meron nga po bang utos ang ating Panginoong Jesucristo na para ang tao ay maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, kailangan pumasok sa iglesia? At sa panahon natin ngayon, napakarami pong nakatatag na mga iglesia o reliyon. Alin po ang dapat napasukan ng tao na iglesia para maligtas? Doon sa una mong katanungan, kung merong utos ang ating Panginoong Jesucristo na dapat pumasok sa iglesia para maligtas, yun unang sasagutin ko, talagang meron, kapatid na Isayas. At ito po, mga kaibigan, ay mababasa natin dito po sa aklat ng Lucas sa 13, ang mga talata po ay 23 hanggang 24, ganito po ang ating mababasa. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Sana po mga kaibigan ay napansin ninyo ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa nagtatanong sa kanya kung kakaunti raw ba yung mga maliligtas. Sa makatwid, malinaw dito, kapatid na Isayas, na ang pinag-uusapan ng ating Panginoong Kristo at saka yung nagtatanong sa kanya ay tungkol sa kaligtasan. Sa halip na sagutin po ng ating Panginoong Kristo, kung kakaunti ba o marami ang maliligtas, ano po naging sagot ng Panginoong Kristo? Gaya rin nung nabasa natin sa talata, siguro napansin din ninyo mga kaibigan, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, kung babalikan natin, ay magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Sino po yung tinutukoy doon na makipot na pintuan na dapat pagpilitan ng tao na kanyang pasukan, at bakit? Ito sagot ng Biblia dyan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, dito po sa aklat ng Juan sa 10, ang talata po ay 9, ganito po ang ating mababasa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang makipot na pintuan na dapat pong pagpilitang pasukan ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo.
At kung bakit naman, kapatid na Isayas, dapat na magpilit ang tao na makapasok sa ating Panginoong Kristo, sapagkat tiniyak po, mga kaibigan, tiniyak ng ating Panginoong Kristo na ang papasok sa Kanya, yun ang mga tao maliligtas. Opo. Sinasabi po ng iba na wala raw pong kinalaman ang pagpasok sa ating Panginoong Kristo sa itinuturo po nating pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Paano po ba makikilala yung mga tunay na pumasok sa ating Panginoong Kristo? Napakahalagang pag-usapan natin yan, kapatid na Isayas, dahil sa malimit, naririnig natin na sinasabi ng marami na di umano sila raw nakapasok na sa ating Panginoong Kristo. Pero sa Biblia po, mga kaibigan, ay nililinaw po kung sino ang tunay na nakapasok sa ating Panginoong Kristo. Ang babasahin ko po ay yun ding aklat at talata, 1:9. Subalit dito po sa isang salin ng Biblia, Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino. Ako ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Maliwanag po dito sa talata na binasa natin, mga kaibigan, na ang mga pumasok po sa ating Panginoong Kristo ay nasa loob ng kawan. Kahit na sabihin pa ng isang tao na siya ay nakapasok sa ating Panginoong Kristo, pero wala naman siya doon sa kawan ng ating Panginoong Kristo, hindi siya tunay na nakapasok sa ating Panginoong Kristo. Siya po ay nasa labas ng kanyang kawan o nasa labas ng ating Panginoong Kristo. Hindi raw po nila tinututulan na kailangan ang tao ay pumaloob sa kawan ng ating Panginoong Kristo para maligtas. Ang kanila raw pong tinututulan ay ang sinasabi nating para maligtas ang tao, kailangan pang pumasok sa Iglesia ni Kristo. Kung titignan natin at susuriing mabuti yung kanilang pangangatwiran, kapatid na Isayas, kontradiksyon yun. Sapagkat kung totoo na hindi nila tinututulan na kailangan pumasok ang tao sa loob ng kawan ng Panginoong Kristo para maligtas, dapat hindi rin nila tutulan na kailangan pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo para maligtas, sapagkat ang kawan, yun din ang Iglesia ni Kristo. Apo. At yan po, mga kaibigan, ay hindi po namin kuro-kuro o opinyon. Sa bagay, kanina, kapatid na Isayas, binasa na natin, di ba? Apo. Yung nakasulat sa Gawa 20:28 na salin ni Ginoong Lamsa. Pero alang-alang po sa inyo, mga kaibigan, na nagsusuri, ay babasahin po namin muli. Yung nilalaman ng Gawa 20, ang talata po ay 28. Ganito po ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po kung gayon, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Kristo na tagapagligtas ang nag-uutos sa sino mang tao na naghahangad po na maligtas, na dapat po na pumasok sa loob ng kanyang kawan o sa loob ng kanyang iglesia. Kailan po naman dapat ipagpilitan ng tao na gawin niya yung kanyang magagawa para siya magkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan pagdating ng paghuhukom? Tama yung tanong mo, kapatid na Isayas, kasi may mga tao na ang isipan, bata pa naman ako, saka na lang, o kaya abala pa ako sa aking hanap buhay, kaya napakaganda ng katanungan mong yan. Mga kaibigan, kailan po kaya talaga dapat na pag-ukulan ng tao ng panahon ang tungkol sa kanyang kaligtasan? Gaya ng tanong ng kapatid na Isayas. Pakinggan po natin ang pagtuturo ng Biblia. Dito po sa aklat ng 2 Korinto 6, ang mga talata po ay 1 hanggang sa 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, yung sinabi ni Apostol Pablo, ngayon ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Kaya wag po nating ipagpalibang gawin ang para po sa ikapagtatamo ng ating kaligtasan.
bakit po hindi kailanman dapat ipagpaliban ng tao na gawin niya yung para sa kanyang ikaliligtas? Hindi dapat sabihin ng tao na bata pa naman ako at abalang-abala pa ako. Tama yung tanong mo, kapatid na Isayas. Ang dahilan, mga kaibigan, mababasa po natin dito sa aklat ng Santiago 4, ang talata po ay 14. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Alam po namin, mga kaibigan, na hindi po ninyo tututulan ang sinasabing ito ni Apostol Santiago, na ang ating buhay talaga namang marupok, wala pong katiyakan. Kaya samantalang may pagkakataon pa po tayo na gawin natin ang para sa ating ikapagtatamo ng kaligtasan, gawin po natin. Paglaanan po natin ng panahon, magsakripisyo tayo, hindi naman malulugi. Sapagkat tiniyak po ng Biblia, magtatamo tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Opo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pong ginawang talakayan. At sana po ay hindi lamang po naunawaan ninyo ang kahalagahan ng tunay na iglesia na itinuturo po ng Biblia, kundi magawa po rin ninyo ang pag-anib dito para tayong lahat ay magsama-sama sa tunay na paglilingkod sa Diyos at sa pagmamana ng kaligtasan. Bago tayo pansamantalang matapos sa ating talakayan, ay tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Opo. Nagamit pong muli ang palatuntunang ito ng iyong iglesia para po ihayag ang iyong mga dakilang katotohanan na ang isa po rito, ang kahalagahan po ng pag-anib sa iyong banal na iglesia. Amen. Panginoong Heso Kristo, nagmamakaawa po kami sa iyo. Kaawaan mo po ang mga naabot ng iyong dakilang katotohanan. Loobin mo po na magpasya sila, na umanib din sa loob ng iyong iglesia para magkasama-sama po kami, hindi lamang sa tunay na paraan ng pagsambat paglilingkod, higit po sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan sa iyo pong ikalawang pagparito. Amen. Ama naming Diyos, sumasampalataya po kami, patuloy mo pong pinagpapala ang kabuuan ng iyong banal na iglesia sa pangunguna ng iyong pamamahala. Lahat po ng ito, magalang po naming ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.